mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is December 2, 2025 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Riverside Subdivision. Dito yan sa may Grand Riverside Subdivision, pasong Kamachile, General Trias, Cavite. At dadalhin po natin yan sa may SM City, Dasmariñas, sa may Dasma po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. 90 meters into the roundabout. In 50 meters, exit the roundabout onto Lancaster Boulevard. Enter leftmost lane, then in 100 meters, turn left onto Arnaldo Highway. In 200 meters, turn right onto Amazon Street. Importante talaga. Actually, yung may meeting ako kanina, sana yung release goods natin dito sa isolated barangay. Kasi hindi kami pinaplano namin kung paano natin i-transport. Medyo malayo from the bridge yung location ng barangay na ito. Ibig sabihin kung iikot, pare katulad yan, mga emergency case, kung iikot, how long would it take? How many hours? Kunyari, kung nawala itong bridge na to, just to go to that very critical na kabilang area. Kasi sabi nyo, connect ito ng Kalinga to Tabuk, Bontoc Road, tama ba? Yes po. So, kaya nga, kung sabi nyo, walang alternative for now, pero meron siyempre yung talaga iikutan yan, na tingin nyo, gaano katagal ang aabutin nung gagamit. Ang problema natin, yung galing na mountain province, ikot na nila sa may Manatili, going to Tabuk. Ang mga kababayan natin, ito sa isolated na barangay, paglalakad talaga sila, may pupuntahan sila dito sa may Tabuk City, ano na lang sila, cutting trip. Kaya nga, so Malayo rin po. ang laki ng istorbo. For now ba, kamusta naman ang lagay ng panahon natin dyan? Attorney? Medyo Maaraw siya ngayon? Kaya yung ibang personal natin dito, nakapupot na sa pag-transport ng In 100 meters, turn left onto Mississippi. sa mountain area, medyo mahirap pagdaan pag umulan. Tinamaan tayo nitong huling bagyo, di ba? Itong uwan. Tama ba? Yes po, yes po. Attorney? Kaya isa... Ng aming barangay is affected po. Kaya nga, Kaya hanggang ngayon, nung during ang relief operations namin, okay. So, bali, maganda, meron naman kayong power supply for now. yes po, meron po. In 40 meters, turn Medyo left. problema nga sa ngayon, pag patuloy ang pag-ulan,
Ano? patuloy Sabihin, siya mali, ano to? sa may Mura dito. Ano kalsada namin dito? kasi Dito. yung ginawang opening, no, after Typhoon Mo, one Spanish crew lang para may madaanan, one In lane 80 lang. meters, Pero turn sa right onto Pamulan, Rhine Street. merong panibagong landslide. Sabi nyo kanina, it would take naman at least kahit sa isang buwan, kayang tapusin, let's say, ordinary na footbridge. Pwede? Ganun ang gagawin nila. Kaya nila ng isang buwan kasi problema to pag tinagalan. Paano lang pag-transport ng In goods 40 kasi yung meters, turn right. dadaanan din ng mga motoris na footpath temporary lang din at hindi safe. Pero itong footbridge, pwedeng hindi tao lang ang pwede dumaan. Ibig sabihin kahit motor, kaya. Yung mga tao lang talaga. Pabalong sa creek, medyo matirik. In 30 meters, turn left Tama yung onto sabi nyo Hudson kanina, Street. yung haba, mga ano rin, mga 10, 15 meters. Yung mahaba rin. Yun yung ano, kailangan ikot. Hindi na naranasan mo. Paano kayo nag-usap mag-asawa? Yung nagandaan ng mga bukas na itatransplant natin para kahit pa paano bumalik sa normal na ay mabuhay ng bata. Nakapagtahan, kasi may pangarap din dito. So, meron na kayong mga In 70 meters, turn mga right onto kinakausap na Rio pwede Grande makatulong Street. sa kanya transplant. Opo, nagsabi na po kami sa social worker, sa doktoryo nga po. Sabi ko ng social worker sa amin, kailangan pa rin namin ng hayawa kasi yung mga procedure po kasi at dito, transplant na kailangan namin ibagawa dapat sa labas po gagawin. Tapos kung dito naman po sa NTT, ay kailangan din Yan. namin ng Dito na tayo? letter. Oo. Linya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's a Tuesday. Tuesday pa lang. Opo, Tuesday pa lang po. At ito, magandang balita. 23 days na lang bago magpasko. Ito po ang DZMM, Radyo Patrol sa 30, napapakinggan sa Metro at Mega Manila, 630 kHz sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng PFC, the Filipino Channel. Uy, special ang araw na ito para sa akin dahil first time ko ata makakasama as a co-host ang aking kumare na ibang bigat. Maring Maan Makapagaro. Good morning, mga akasabino, mga kapamilyan. At naman ka ATM. Kaya ngayon sa ATM, oo, napaaga ngayon si Maan. Oo, sabi ko nga, ha? Dalawa kami. Oo, kasi parang hindi ako sanay. Di ba sanay tayo na babae ng lalaki? Oo. Ngayon magkisari na kayo. Excited nga ako. Girl power is all. Dahil kasama ko nga. So, maring ayan, mamaya pag-uusapan namin maraming bagay, may HIV/AIDS, meron po tayo tungkol sa mga lokal na produkto mula po sa DTI car para sa bang video. At ito muna, ang flash report mula kay Gabriel Gonzalez. Linya at Maan, pinasok ng NBI Organized and Transnational Crime Division kasama ang Public Corruption Division ang unit o ang mga unit na nakapangalan sa kumpanya. Dating ako Pro Party List Representative Dalvin Cole sa PCCWC kapita ng inspection order mula sa Korte dahil ang operasyon na mabisilan ng Diretso po tayo ng dapat. mga dokumentong posibleng may Ano kinalaman na tayo sa dito? bid breaking. Paano tayo Mga nandito? iba pang mga detalye Nag-return na lang kayo doon sa sa rotonda. DCMM Radio Patrol sa Expresa at DCMM Teleradyo. At Dito yan tayo ang tinuro. balitang kumpirmado sigurado. Pa-SM dance pa tayo. Ito. Sinusundan ko ito. Hindi ako taga dito, sir. Hindi ko alam yung mga daanan dito. Kaya May baka yung shortcut siguro yung sige. tinuturo ko. Kaso, Hindi natin kung mabilas kayo. pero ang tanong, dadaanan kaya tayo dito? Mama, sige niyo yung ano lang. Drop. Grab po, drop off lang po. Ay, drop off talaga. Dito may pinagdadaan po yan nung Waze. Ito kuya, yung Waze namin, dito yung... SM Dasma. SM Tansa po. Dasma. Dasma? Ah, Dasma. Dito lang po tayo.
Arnaldo, kanan na po tayo. Ah, okay. At ito po ay private subdivision. Okay lang po ba mag-U-turn kami doon sa rotonda? Ayun. Ito po. Sige po, sige. Na nakalat natin sa MPI OCPC. Dalawang unit ito na pinasok ng MPI. At may nakito na 600 square meters. At ay Private inspeksyonin na nila ito para makita kung may mga dokumentong may kinalaman doon sa bidding o yung pagmamanipula. Shortcut to doon siguro. sa resulta ng bidding process pagdating May naman bagong bukas sa po mga na kalsada. proyekto ng pamahalaan. Oo. May nadagdag ba sila Gab ng tao doon sa unit? Ayun ang alamin pa natin mamaya dahil hindi tayo nakasama dun sa pag-akyat dun sa unit mismo. Nilalabas din tayo ng condominium, ng pamunuan ng condominium dahil kasi kasama ang media dun sa mga binayagang pumasok sa unit ni dating ako Bicol Partner Representative Davico. Eh baka mga anak, yung pamilya, wala na dyan. Ayun ang aalamin pa rin natin, yun yung aalamin natin. Kaya lamang dahil magbibigay ng briefer ang NBI siguro sa mga susunod na oras pagkatapos itong kanilang operasyon dito sa district. Eh baka ako, lagi pang mga dokumento sa ilawan. Kailangan, alam mo yun, inaipasok ng shredder. Parang, hindi mo matagal na rin kasi. Pero syempre, curious na nakapagbayan. Oo, doon sa mga unit nila, no? Ilan lang yan sa kanilang mga properties na meron pa dyan sa Pagbago Verde. Di ba tama? Gab? At saka, Yes. meron pa sa Oo. Meron din naman. At yun na yung layo ng inspection order nito, yung mapigilan yung pagtira dun sa mga dokumento. Pagdating dun sa iba pang mga detalye ay babalikan natin kayo at magbibigay din ng karagdagang informasyon ng NBI sa media na nandito sa labas Oo, ng condominium. Oo, sa pag-aalam mo, ilan pa yung mga properties ng mga bahay? Halos sa kalahati na ba na nasa listahan ay napuntahan na ng law enforcement agency? So far, wala tayong nakuha ang informasyon patungkol sa kung gaano nakaraming properties nila dito yung pinuntahan. Pero isa yan sa mga alamin natin at babalikan ko kayo. Oo, pero alam na marami, no? Na yung unit na dyan sa PG, dyan sila nakatira yung family. Oo, kasi parang yung value ng fair naman. Oo, hindi talaga doon. Pero ito talaga yung dalawang unit dyan. So, palagi yung mga ibang congressman nakatira dyan. Alam mo, Gab, meron kapitbahay. Oo, magkakapitbahay. Hindi, ibang usapan nyo, pero di ba? Anyway, kasi mahal dyan. Oo, napaka. Oo, alright. Imagine 600 square meters sa isang unit. Oo. And then dalawa. I think penthouse ba siya? Magpaka-duplex yun. Ano yun? Para lumaki. Parang ganun eh. Kasi dun sa size ng mga units parang sakop na niya yung isang floor itong condominium na ito. Pero yung karagdagang detalye ng Oo, yan di ba? Diba Gab yung elevator niya? Kanya, yun na yun. Kapag mo yun na yung bahay na yun, ganun ba yung mga unit dyan sa... Si Gab, papagusti ka pumasok Gab, baka na-pressure ka na, hindi ka na nakapasok si Gab. Pero maraming salamat ha Gab. Maraming salamat Julia at Maan. Palitan nyo. Ayan. Okay, maraming salamat mula sa aming CSL na kasamahan dito po sa Siyempre Telerado Servicio. Gabriel Gonzalez. Ayun. Yun nga, partner, sinasabi natin alam ko pag-uusapan natin yan, Chinese ng mga next week ha. Kasi ang Pilipinas pala ay namuna sa rate daw, tama ba? Alamin natin mamaya, sa pinakamaraming insidente ng pagtaas ng HIV cases. Ang nakakabahala ay 500% daw. Grabe. Di ba? Pabata ng pabata. Oo. Kaya, ano kaya yung ano nito, no? Ano yung namamayan niya, pananaw na ano yung mga bataan. Kasi parang hindi sila aware at saka hindi sila protected, di ba? Hindi sila careful. Kaya kailangan ma-remind ng ating mga kabataan ay kailangan po ay isipin ninyo think before you act. Saka hindi. Kung ano to,
daw. Parang 10% iba na ba doon sa last year? Yes. Ay, hindi na raw gusto ngayon mga kabataan. At marami ang parang nagsasama na walang asal, cohabitation, or nag-ibig. So parang tumutumpanin siya doon sa pero hindi naman natin sinasabi sila yung nagkaka-HIV. Ay, oo. Oo, pero kasi di ba parang ang sabi, iba kasi nagkakalitin ng multiple partners. Eh pagkasal nga naman, sana lang eh kapag kasal loyal, loyal. Parang kumbaga, na naiisip na, teka, nawala muna tayo sa kasal. At yan yung mga kabataan na hindi sila ready daw na magkaroon ng mga anak. Kasi ang anak nila yung maraming may mga alagang hayop. Kasi hindi sila ready din sa responsibilidad. Yun o, magkaroon ng totoong tao. Pero totoo rin naman yung hayop nila, no? Pero iba rin kasi yung responsibility ng parents sa anak. Kung naisip na lang yung mga millennial and yung maganda ng ano. Diba? Teka lang, hindi natin kaya eh. Diba? O bakit practical? So, lalo muna natin. Palit na kung ikakasal man sila, hindi na yung katulad dati na 25 years old. Okay. Oo, di ba? Dati nasa, pag wala ka pang asawa ng 28 years old, ganito may mga tita, naman ba? Diba? Baka reunion. Mga oo, yun. Naka-t-shirt lang. Wala po akong boyfriend. Pero talaga. Saka hindi pa yan yung tanong. Tumaba ka. Gano'n eh. Uy, payat mo. Pero wala ka nang ginawang tama. Ay, ang payat mo. Tumaba ka. Yung mga nakikita natin, di ba? Yung parang, oy, promise training yan. Tita. Okay ba? Iba na po ngayon, no? Pero bigyan na nga natin. Ayun tayo kasi nakakaintindi. Natawanan na natin. Huwag tayo magpapa-apekto. Diba? Parang, may anak ka na? Ay, iba ko na rin. Asawa sila. Ba't hindi pa kayo nag-aanak? Ay, diba? Never to certificate siya tayo. Diba? Ano may problema? Or ayaw na sila. O ayaw pa, diba? Oo. Hindi na dyan. Ano? Ang bakit? Ako si Abby, si Jai, mga tinatanong. May boyfriend na ba kayo? Yan ang sabi namin si Jai. Jai! Ay, boyfriend ka. Eto, lalo kasi wala. Hindi ko siyang pagtatanong. Dahil hindi namin alam. Ito ay Jai. Ano si Jai? Ay, yung preference mo ng iba, di ba? Kasi saka, dapat may ikaw ang iba, hindi boyfriend ko. Gusto, di ba? Baka girlfriend. Baka girlfriend. Okay, kaya parang hindi ka pinipay sa pagtatanong. Oo. Baka maantay, mabasukan. Saka kapag yun sila, mahalin na lang natin. Kasi mahirap na yung mga magkakaroon sila ng feeling nila hindi accepted sa family, di ba? So, sure, lalo na to yung, di ba, yung hindi mo talaga accepted. Oo, yung sinisihan, yung pwede, ano na naman itatanong yun. So, ito parang sa ano, parang kaya hindi nagpapakasal, ay yung financial stability. Grabe kayo. Diba ang level kayo na, pabonggahan? Oo, lalo kung ano, yung 500 pesos. Lara budget. 500 per head. Pwede, no? Sa kasal, 500 per head. Per person yun. Oo. Ngayon, diba, maliit lang kasi yung pabonggahan. Kasi yun nga, depende sa economic status. At kapag nag-rent pa kayo, siguro, alam na, oo, kaya, hindi naman kailangan kung pabonggahan. Parang sa akin, ako ha, sa tutulang, huli kakasal ako ulit. Okay. Kunyari, bata pa ako ngayon. Yun pa rin yung gusto ko, yung ginawa ko noon, na sobrang intimate. Ilan na? 100 na ako, 100. And para sa akin intimate. Sa iba, depende rin sa perspective mo, di ba? Yeah, oo. And then, ang feeling ko nun sobra talagang na-feel namin yung ceremony. Parang yung pumunta yung talagang nagmamahal sa'yo. Hindi yung kalalaan na yung sa'yo. O yung mo kakilala sa'yo. Oo, tapos diba may kasama pang iba? Yung plus 2. O ganun plus 1 pala. Parang, diba din? Diba din siya, alam ko kung side mo? O kung side ng husband mo? Diba? Kaya, ito ang tips ko. Ito ang tips ko. O kung kaya nyo naman. Umalis kayo, diba? Kasi minsan hindi mo mapapagbigyan lahat. Hindi mo pa, kung sinabi ng iyong tita or nanay, tatay, in-law, na hindi
kanya, totoo, wala ka namang magagawa. Sabi mga magtatakbo. Alam mo naman sa Pinoy, diba? Kultura natin, tradisyon. Ay, so maramihan na, hindi ka na sa mga loob. Lalo sa mga probinsya. Di ba pag may handaan, pag may kasal na ganyan, talagang buo sa barangay. Oo, totoo yun. Totoo. Oo, ganun pa naman pagkakadyan sa bahay. Kaya mag-iwas ka pa sa atin rin sa pressure na kailangan ganito. Pero, sa totoo lang kasi, ang Pilipino naman yung pag-asawa o sino man yung partner mo, hindi nyo naman kailangan ng soul. Ay, di tsaka, alam mo na, yung mga kukunin nga nito, ninang, yung mga influensya sa politiko, talaga, like, personally, ang pamilya nito, para lang maging bongga sa regalo, no? Eh, yun nga napaisip na ako kung iisipin pa rin ba yung mga politiko sa mga panahon niya. Hindi sila nagkakilala naman sa politiko, yung mayor. At least kakilala mo talaga. Talaga kayo sa the mayor, the congressman, eh, yun ay tuloy alam. Sa totoo lang din, pagkatapos doon, alam mo talagang doon, dapat mag-isla, aray. Kahit sa inaanak ko, ganito yan, Mare. Pero diba, yung parang gusto ng anak ko, Mare, ito magbibigay ng payo. Diba, hindi lang natatapos sa ceremonya ng kasal? Oo. Doon na lang sila nakita, sa totoo lang. Speaking of mga ninong-ninang, kami po ni Maan, Mare ko, yung anak niya, inaanak ko. So, yung anak ko, inaanak rin po niya. Yes. At ang ilang babae, para napatingin ako, ay, si Maan, sobrang thoughtful yan. Ay, ako ata, ulam ng konti, pero alam mo, parang basic ko lang nabigyan din ng, kasi matagal rin tayo sa pandemic, tayo nagkita, diba? Eh ngayon, nagkikita tayo ulit. Since the last 2 years, diba? So, meron naman. And so, speaking of, sa naman, listahan, ano ba sa akin? Yan na nga alam mo pa, unti-unti, ang hirap po ngayon. So, ang aming question of the day. Ang hirap ngayon na ang ating question of the day. Ay, parang, pwede ba? Listahan na ba kayo? May listahan ka na ba? Pero ito, ang question of the day, kasi nga, we're supporting mga local products. Paano mo susunod ang hashtag support local? Okay, so, kung magre-regalo ka, imbes na siguro imported, maganda yung gawa sa atin para makatulong. Pero yun nga nabuo mo ba yung listahan? Hindi pa. Tapos diba pag namili ka na, ay, sa totoo lang, kaya minsan ginagabihan ko na. Oo. Or minsan, sabi nga ni iba, practical sila, pera naman. Oo. Kaso di ba may sinasabi? Pero kasi ako, old-fashioned ako na parang gusto ko yung may hindi ko gusto pa rin. Kasi mag-friends ako. Oo. Nabatalan. Oo. Feeling ko tuloy, kasi pinasa ko bibigyan ko. Gusto ko yung may pinupuntahan. Pero kaya, Maria, alam mo na yung gusto ko. Ganun. Then sabi nga, sa pamilya ako sa malalapit ko, may isang step-out barkada ka rin. Dahil minsan, dinner or lunch, gathering. So parang, nagmumunit-munit ka kami. And then there's a Viber group, yung kung nakaboy siya yun, oy, magiging innovation. Ginagawa ko sa family yun, and the friends, na at least, malalaman ko, okay. Kasi yung binibigay mo yung e-wallet, isang e-wallet na lang. Yung iba ganun practical, yung ipon. Ako naman nag-ibigyan ko rin naman. Pero kung may time, maganda yung may wish list niya. Para yung binibigay mo ay gusto talaga ng tao. Nakalista naman. Ako back to back. Baka mag na lang ibigay niya. Meron tayo sa mag. Yun ang dahilan para ka may wish list. Kasi meron ka na. Meron ka na, dibenta mo tuloy. Or recycle mo. Ibenta ka na. I-recycle mo, ibibigay mo. Oo, tanong sa inyo. Ngayong umaga at tayo po ay nasa ikalawang araw na Disyembre, mga kapuso. Meron tayong tanong na ulit ngayong umaga na ito at ito po yung may kaugnayan sa pagiging absent ni Senator Ronald De La Rosa. Kasi ilang araw na ko hindi nagpapakita sa Senado si Senator De La Rosa. Dahil sa pagiging no-show nito sa Senado, pinag-question ngayon kung dapat bang pairalin kay De La Rosa yung
hindi na maging no work, no pay ang mga senador at mga kongresista. Ibig sabihin sa lahat po ito, hindi lang ho dito kay Senator Ronald De La Rosa. Ang say ko ninyo, i-text natin 0917-594-5941. Pwede na lang sa FB Live natin, Super Radio, PCTV Plus. Meron na ho tayo ipapasok ko na balita sa oras na ito, alas 11:21 ng umaga. Mula ito kay Bob De La Cruz, Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao. Maringin tinanggi na kilala niya ang mag-asawang Sara at Curly Descaya sa kanyang pagharap sa ICI. Bao! Pasok, Bao! Right sa pagdinig ngayon na umaga, si Lori nag-Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang mga consultants ko sila nag-representative na nagagaraw na bilang ang aligasyon ng 9 million advance payment na wala hindi kinakabit sa kanya. Nagtatanungin ang ICI ang gagamit niya ng representative Agarao sa kilala niya ang mag-asawang Curly at Curly Descaya na sinasabi na sa constitution piniling natin si Philippine Secretary at ICI member for education na ilahan niya Agarao ang kabuang pondo ng distrito mula 2022 hanggang 2025. Sa Pagdi Agarao, wala siya nakikita sa may pagpagtaas at pagpagtama ang inilaan ng budget ng DPWH bilang implementing agency. Tinanong din siya tungkol sa maling koneksyon sa kontrakto na si Alvin Mariano. Marinisok na pinakulaan na ni Agarao at sinabing wala siya na naman transaksyon o sinaya dito. Ang liwanag ng kongresista ang tanging kausap niya ay ang DPWH District Office at hindi siya direkta na nangyayalang sa mga kontraktor. Anya ginagawa lamang niya ang natungkulin bilang mamamakad at hindi siya tangkol sa mismong implementasyon ng mga proyekto. Tumanggi rin sila kung na-consider representative Benjamin Agarao na inikagay ang kanyang phone record matapos tanongin ng ICI ngayong umaga. Sinabi ni Agarao may detalye sa kanyang cellphone na hindi pa pwede ibigay dahil baka magaling ang asawa niya at wala dito ang tunga na usayan. Ako sabihin ng phone record sa iya na usay sa mas malawak na investigation tungkol sa maling irregularidad sa Franklin Project at sinasabing 9 million pesos na advance payment. Akin niya makusimaw sa pulisya may maraming DDGWD na Pagkalo. Wait, Pinagpenya. Matutong sa inyo. Salamat, Bob De La Cruz! Ngayon, alas 11:23 ng umaga. So, walaan niyang no work, no pay sa mga senador, pero ayon sa grupong kinusang mayulo, hindi makaswiran daw yan dahil ang ordinaryong manggagawa ay pag-absent at hindi mo pinasuspendo. Kayo ba, dapat o hindi na maging no work, no pay na rin sa mga senador at sa mga kongresista? 7508, sabi niya, pabor kami dyan. Sa ngayon kami dyan, dapat to talaga may no work, no pay sa mga politiko. Ang CDE sila 521, good morning, sir. No work, no pay, dapat naman talaga yan. Sweldohan ka, tapos walang trabaho, hindi pwede yun. Si 1614, dapat iparehas na naman sa ating mga ordinaryong manggagawa yan. No work, no pay. Si 7220, dapat naman talaga no work, no pay din sila. Dapat nilang bigay at mga incentives, pati ba naman yan ay hindi nila pagpasok ipabayaran pa rin sila. Ang panahon nito ay lahat senador at mga kongresista. Yan, sabi dahil nga sa senaryong ito, no? 3307, dapat naman talaga, dapat naman talaga siya ay hindi magkaroon ng pay dahil no work niya. 5607, sinasabi niya. 9942, good morning, dapat mo talaga no work, no pay. 7603, nararapat na mo talaga kasi kung wala no work, no pay, nag-tinakat yan, papasok, di ba? Kasi nga naman, may pa rin daw sila kahit hindi sila mag-work. So para kay 7603, pabor siya. O itong tanong pangkalahatan na, hindi lang mo dito sa nabanggit na senador, pero dapat bang magkaroon ng kanyang polisiya? No work, no pay sa mga senador at mga kongresista. Alam niyo naman kung paano yung oras ng trabaho naman yan, di ba? 1437, dapat po talaga no work, no pay. Pero bigyan mo sila ng allowed number of vacation leave. Sabi naman nila, pero dapat po kasama pati yung mga empleyado. Hindi lang mga senador, mga kongresista. Kasi kung daw sa mga opisina niya, meron ako tayong ipapasok na alas 11:25 ng umaga. Manila Mayor Isko Moreno at ilang pang opisyal sinambahan ng reklamong katiwalian sa Ombudsman Carlo Mateo. Carlo, pasok! Mag-aisang na reklamong hanggang sa kung ng Public People, kanila sila ng mga barangay President, Dr. Renaldi Magdakuna, na tanggapan ng Ombudsman, dapat kayo kanila Mayor Isko Lebangoso. Vice Mayor Jake Agenda, ang kapitagtog na pangopisyon ng Lexosa,
desisyon ito na bumalik ang hindi na binigyan ng pangatalusod sa kanya mula sa Konseho ng Lungsod. Mareklamo sa Ombudsman, itinitati si Kakula na may pagmamadabis sa sinumarsabas ng alkalde patay sa Republic Act 2019 o Anti-Graft Practices Act na nagbabawal sa pagdulot ng undue injury, pagbibigay ng unwarranted benefits at pag-akto ng bypass partiality, evidence-based at yung negligence. Apat sa kabilang resolution of authority na nakabase naman sa revised penal code, hinggil sa pag-inamanong na kapagyarihan sa pagganap ng tungkulin na hindi naman ayon sa batas. Naniniwala si Atty. Michelle Nakamita ang mga na nakatibay ang kanilang kaso na ebidensya at hindi kasakot ng purong siyakiya na unalitong may isunod pa pang iwalay sa kaso sa Manila at si Dakuna para ipagsimulang na walang visa ang kanilang pagkakatanggap sa komisyon ng sino ng mga barangay at pagkamunang nilang exposition councilor na kumakatawan sa 800 mga barangay sa Maynila. Patuloy pang sinukuna ng Sumaran City Committee ang panig ni Mayor Umapuso at ng Konsero ng Maynila. Ang Ustana Manila, GMA, Sumaran City Committee, Tamang Tuno. Sumaradyo, DCW, Salamat. Ito na. Ang naging tanong ho natin at ang resulta ng anong sa inyo ngayong umaga ng Martes. Natanong na dapat ba o hindi na maging no work, no pay ang mga senador at mga kongresista? 4% ang sayo nila hindi dapat magkaroon ng ganyan no work, no pay ang mga senador at kongresista. Pero 96% sila ho ay dun sa dapat na maging no work, no pay ang mga senador at mga kongresista. Yun sa palatuntunan. Anong sa inyo kayo po ang broadcaster? Sa palatuntunan anong sa inyo kayo po ang anchorman at sa palatuntunan anong sa inyo ang seho ninyo ang mahalaga? Wait, Peña. Sa anong sa inyo? 23 araw na lamang. Abaw, talaga naman ho, Pasko na. Salamat sa inyong oras ha. Ngayong umaga. Susunod na ho ay si Paring Orly at si Paring Lala. Super balita sa tanghali nationwide. Okay, alas 4 tayo. Double Weng sa Double D kasama si Weng Salvacion. Ako naman ang inyong kapuso si Weng de la Peña. Gracias sa inyo. Gracias, Senyor. Adios, kapuso. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Weng de la Peña. Sa anong sa inyo? Sa balita, pinamaming panata. Super Radio 594. Lagi nakaaleko. Servisyo, totoo. Mega ganda ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila, GMA radio stations ang number 1 AM station, Super Radio DCWB. At number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Hindi pa natin alam kung sino pa yung hindi nag-attend. Opo, so these are the new cases po, 61 new cases a day or 1,700 new cases a month. Napakarami po yan. Naalala ko dati, ewan ko parang 10 years ago, hindi po ganito ang sitwasyon po natin, nakakabahala, tinawag nyo nga itong public health emergency. Oo. So, kailangan talagang maging aware ang ating mga kababayan po dito. Doc, ano po ang pwede natin gawin para naman mapabagal ito ganitong highest number of cases ever, no? Tama po dito sa ating bansa. Tama, in fact, ang pinakamataas na region, usually 25 to 30% ng contribution to the number of cases is the National Capital Region, and then this is followed by Calabar Zone, and then we have Central Luzon as the third, no? Now, meron kasi tayong tinatawag na target of the United Nations AIDS group, no? This is
is the target of countries na dapat magampanan natin para makontrol natin ang HIV/AIDS. This is what we call the 95, 95, and 95. Ano itong 95, 95, 95? 95% of those estimated number of HIV in the country should be diagnosed. Ibig sabihin, nagpatent sila at na-diagnose. And then 95% of those na diagnosed should be on treatment. No? Yung gamot, mayroong gamot na kasi na talagang mapaito ang pagdami ng drogyo. And then 95%, yung pangatlong 95% should be virally suppressed. Ibig sabihin yung microbio, zero. Kasi yan, maging zero. That means, pag nag-zero na ang microbio mo sa katawan because of the treatment, hindi ka na makakahawa. And that's, I think, one of the most important intervention na palamuin natin ng Philippines. So because as of now, kung titingnan natin yung data natin, only 59% na dapat matest are know their status as HIV positive, no? And only 55% out of those who are on treatment, zero ang viral load or zero ang microbe sa katawan. So that only means there are still people who know their status as positive sila, and yet they are transmitting the infection. Medyo nakakabahala po yan ha. Malpakundangan. Kung baga inisip mo lang sarili mo, I mean, imagine, alam mo nakakahawa ka, and yet, diba, tuloy ka pa na pwede kang makahawa. Yun yung mahirap eh. Sige, medyo yung hindi nakakaalam, diba, parang hindi naman niya alam. Pero yung nakakaalam, tapos, ganyan sila. Bakit po? Baka kunya lang siguro tayo ng pag-reach out sa mga. Kuya? O hindi natin Yung alam. pinapakanan po tayo, ano tayo, diretso na lang tayo. Paano ma-lessen yung kanilang viral load? Sige pa. Diretso lang tayo. Baka kasi ano yan? Baka pakanan. Ano? Baka ituro kayo sa kanan. Kanan nga po. Diretso lang tayo. Minsan kasi mas traffic pagka kumanan. Para to make it very accessible sa mga Ito kasi stoplight lang naman. Kaya matakot. we have had like almost all regions may mga treatment hub, almost all cities may mga treatment hub. Alam nila, pero the problem is really loss to follow up, like 30 to 40% ang range ng loss to follow up. Ibig sabihin, alam na nilang meron sila, nag-start na silang mag-inom, hininto nila, hindi tumuloy. No? So there are many factors that are very important here. Like, I think one important factor is the stigma. Sa clinic, may makakilala, or ayaw lang talaga nila because they're comfortable na wala pa naman silang take the medication. Yun nga, pinasa nila pag pumunta na sa hospital, talagang severe na. Pero ito naman ang tanong ko. Doc, kasi kung titignan ko, 50 to 25 years old, ay millennials mo and Gen Z. Anong meron ngayon? Bakit mataas? Ano ba to? Social media? Yung sex education na Diretso lang po, no? wala, binibigay yan eh. So hindi ba sapat yun, Doc, yung information from natin? Yun na nga, hindi ba sapat yung mga gano'n nating paghahakbang para mapigilan ng HIV? I think, dagdagan ko lang, no, hindi lang 15 years old ang problema. In fact, ang problema natin yung less than 15 years old because less than 15 years old from 2020 to 2025, yung nag-positive are like 580 things, no? There's really an increase in the number, no? 129% increase in the number of the less than 15. Can you imagine, less than 15 years old already going here? Yeah, yung mga ganun. So I think it should start with the family, no? Yung parents should be doing the decision how to educate their children on what is safe sex, no? Because ang kultura na rin na siguro na we have this mga social media, mga app, no? And just been up with Binigay and that's it, no? That's something that really is the trigger of all of this. Oo, yun lang. Nauso din, Doc, yung mga dating app, ha? Mga swipe left, swipe right. Oo, hindi lang isa yan. Actually, hindi naman masama yun. May mga kakilala naman ako na success doon. Pero kasi, ewan ko lang, pero ako iba naman yung iba na oo, yung talagang yun. Lalo na kung sa
sabi nga ni Doc, I have same, that's the reality po eh. Kailangan natin i-acknowledge. The fact is that men, MSM, di ba? Men and, di ba? Pwede ko ba sabihin, as well. Eh, yeah, that's really the reality. Men having sex with men. So, yung pinakamarami na ganito bilang po na nagkakaroon ng HIV. So sana mas ano po sila, mas aware at lalo na pagdating po sa protection. Ano po ba ang advice niyo sa kanila? Kasi minsan natanggap na rin po akong text, kunyari, ano po siya, sabi niya ang feeling niya meron siyang HIV, pero nahihiya siya at hindi daw niya alam saan siya po. Yung siguro ba rin kasi Saan ho? Diretso lang tayo, sa likod. Oo, ating pamahalaan ng ating sa health sector na mawala. May entrance po si S. Yeah, tama ka kanina, no? Malaki talaga ang factor ng stigma. And in fact, if you look at this age group, no? Hindi nila alam yan, ano nangyayari sa kanila, no? We have a lot of these patients na akala nila pag ang HIV, okay lang yun, magka-HIV, and then when you talk about medication, first few days, first few visits, okay lang. Siguro hindi nag-take it pa eh, no? So I think as we need to remind them, no? If they have mga high-risk behavior, they need to be tested, that they will know their status, and there are a lot of treatment that can really help them, no? So huwag silang mag-alala kasi merong gamot, merong tutulong sa kanila anytime, and they can still live a normal life, ha? Hindi na yan saning ng buhay ang HIV. A lot of people who are on medication live a normal life, and the normal life will span. And they can still do Doon po, diretso? Kumbaga, if they have a partner, what if they partner sila and then may HIV, hindi sila? Yung magsusunod na nito. Kasi, sa totoo lang, Doc, diba, may masaklap na mga pangyayari na inosente, syempre, yung asawa, pero ang hindi ka alam, may sideline. And alam mo na, diba, na may ganong cases. Parking it. na- Parking yata. Diretso lang po tayo. Tapos kaliwa. Hindi Hindi kuya, hindi tayo sa parking. Dito, ito itong Apo, kanila. sundan niya lang yan. Tapos kaliwa po tayo. Yes, yes, that's what we said. Oo, ikaw, pwede ka ba magpapalito? Hindi ka sure, pwede ka ba magpapalito? Oo, magkapenta. So, ang problema dyan maan, kung alam niya itong partner, pero hindi alam niya yung partner niya, paano niya sasabihin? Doon tayo sa may likod nun. Ibang So, partner, unahan nun, nakawaan siya, nag-positive siya. Tapos, meron siyang regular partner, hindi na alam ng regular partner na positive Ito ba? siya. Pero, Tapos unahan na lang muna. parang relationship. Dito na lang po. Ang critical doon, paano mo sasabihin doon? Thank you po. Opo, sir. Ingat po, God bless po. Attend ba yung partner mo? Natakot ba yun? Yung mga ganong stigma na we have to address that also based on the counseling. No? Kasi importante na yung partner na Magagamit po. niya, na yung partner pala niya positive, should also know his status or her status. Para naman, in fairness, ang gamot at hindi siya mamamatay. Opo, pero pwede kung hindi makakain. Salamat po. Sige po, ingat po, God bless po. Partner na meron niya pang HIV, tapos yung partner niya wala. What are the measures to ensure Ayan, so hindi sila hindi niya na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna po samantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So, Diyos po rin, The Filipino Channel, ang inyong report. Paalam po.